Uy! Hello sa inyo! Hello guys! Welcome sa aking channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe dito sa aking channel, please subscribe na po kayo. At para makita nyo pa yung mga iba-ibang negosyo na pwede natin sa ating mga Pilipino na kumbaga middle class lang. Tapos sa mga nakaraan kasi nag-videos ako about sa hito. Ngayon papakita ko naman about videos naman about dito sa aming itikan. Kasi nakaraan naging busy ako, tinapos namin ito. So naging busy ako, hindi ako nakagawa ng mga videos kung yung parang yung tawag dito, yung sinisimulan mo siya. Tapos magsisimula kang mag-video. So hindi ko na naasikaso. So ngayon papakita ko na lang sa inyo na tapos na to. At eto na siya. Mga building ito. Tawag namin dito is building 2 kasi yung sa building 1 yun na nauna eh. So parang babalik rin namin building 1, building 2. Walang problema. Basta ang tawag namin kasi sa poultry namin sa mga building, yun. Pero hindi sila building na mataas. Maganda lang sa pangalan. Ayun, so bibigyan ko kayo ng kaunting kwento about dito sa itikan namin. So nagsimula kaming magpatayo ng poultry 2016 nung nandun pa ako sa South Korea. Nakapagpundar ako, awa ng Diyos. Ito nga, nakaipon ako ng kaunti. So, yun ang pinag-aabalahan ko sa pag-iipon dito. Kasi pag uwi ko nga naman, ito na yung pagkakaabalahan ko. So, ayun, 2016, nagpatayo ako ng poultry. And then, sa 20, nagsimula kami ng 500 muna na itik dun sa maliit namin na poultry, okay? And then, sumunod na taon, awa ng Diyos, nadagdagan kami ng alam ko, pinagawa ko na to kasi nag-loan ako doon. Nag-loan ako sa Korea ng malaki-laki rin. And then, nagkaroon din ako ng camera at binenta ko yun. Kasi mas priority ko tong poultry. Ayan ang naging resulta ng camera ko na nabenta ko doon sa kasama ko. And then, nakapagpatayo ako ng isang poultry. And then, nakapag-itik pa kami ng nasa mga 1,500 pieces na itik kasi nagsimula kami nga ng 500. And then 1,500. Pagkatapos ng 1,500, sumunod ay 1,500 ulit. Alam ko, ganun siya eh. Kasi nitong nakaraan namin, kasi 4 na taon na eh. So yung sumunod ngayon naman is 1,700 na sila. So dito is ginawa namin na 1,100 at dun sa kabila is 600 kasi medyo maliit yun. So ngayon taon ay nag-extend kami. Yung dating naglalaman lang siya ng 600, ngayon na siya ng mahigit sa 1,000 kasi nag-extend kami doon palikod. Mamaya papakita ko sa inyo. So ayun po ang short na palit na kwento about sa pag-iitik namin. And then papakita ko sa inyo itong mga building namin, yung design. Kami lang, hula-hula lang. At saka yung preparation namin para pag dumating na yung itik, baga kailangan kasi may nakaready ka na pagkain. Yung poultry mo dapat maayos kasi pag nandito na yung mga itik ninyo, guys, mga ka-itik, mga kahito, yan, mga kanegosyo, hindi nyo na sila pwedeng basta-basta galawin sa loob. Kasi ang itik para yung babae, hindi pala parang babae. Kasi babae pala talaga sila. Nangingitlog sila, literal na nangingitlog. Ang babae na tao pag buntis, pag nagle-labor, 'di ba? Sobrang selan 'yan. Yan, alam niya ng mga may asawa na. Mga nagkaroon na ng experience na mag-alaga ng buntis. Ganun sila, masiselan. So, hindi mo sila pwedeng basta-basta galawin kasi nga, aatras yung itlog nila. Hindi sila mangingitlog. At the same time, pagka nagpalit na sila ng balahibo, ang tawag namin doon is naglulugon o ano bang tawag doon, nangunguto sa Kapampangan, ewan ko lang sa iba. Basta nagpapalit sila ng balahibo, sobrang selan nila, hindi sila mangingitlog. So guys, dapat sa pagsisimula nyo pa lang, aalamin nyo na to. Kasi pag nagsimula ka, namuhunan ka dito, and then nag-alaga ka, nagpapakain ka, pero walang dumarating na income sa'yo, yari ka. Yari ang puhunan mo. Tumba ang negosyo mo. So guys, ayun na. Binibigyan ko na kayo ng maliit na kwento about dito sa pag-iitik namin. So, ayun nga. So, kami na every year, kung loloobin ng Panginoon, paangat ng paangat. Kasi kung mananatili ka lang doon, kunwari sa 500 lang kami, bagsak na, wala na. Kasi sa gastusin pa lang sa araw-araw, mauubos na yun. So, ayun guys, ang tawag ko naman ngayon mga ka-itik.
Yan, papakita ko na sa inyo ha. So, medyo na parami na sinasabi ko para din sa inyo to. Kung may mga katanungan kayo about dito sa pag-iitik naman o nung mga nakaraan sa paghihito, gagawa pa rin ako ng videos ko about dun sa mga hito kasi nandun pa sila, hindi pa namin sila nauubos na ibenta. Nakaraan na, masegue ko lang ha, nakaraan na benta namin is naka 170 kilos kami. So, ikatlong ano na namin yung pag-aani. So, hindi ko na nagawa ng videos yun dahil sa sobrang busy nga. As in. Pakita mo. Kita nyo yan? Kita nyo yan, oh. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Bawal ang tamad, guys. Bawal lang maging tamad. So, kapag nagkaroon ka na nito, masasabi kong masipag ka na at nangangalay na tong balikat nyo. Okay? So, papakita ko na sa inyo, ha. Yung mga building at saka mga kakailanganin para makapagsimula kayo ng itik. So, itong videos ko na to, about pa lang sa pagsisimula. Mapapahaba man to, may part 1 man o may part 2. Kung hindi man ako makagawa ng part 2, gagawin ko na ngayon part 1. Okay? So, ayan na. So, yun, nagbabalik tayo. So, ito na. Ito ngayon ang aming poultry. Yan, kung makikita ninyo, mga kaitik. Yung isa na yan, kung saan ako nag-video kanina. Tapos, yung nakikita nyo yan, yun doon. Yun naman yung una namin, unang building yon o unang poultry nakaraan. Yun yung unang pinagawa ko. So ito, bago na lang ito. Pero makikita nyo parang luma na, di ba? 3 taon na yan eh. Ayan. So anong nga ba yung mga pinagawa namin at saka ano nga ba yung mga preparation namin. So maliit na ano na lang ha. Sisimulan natin dito na. Dito na tayo. Yan, ito yung unang building po namin na pinagawa. Yan, baka may gustong kumopya ng idea. O, ayan. So, dito muna tayo. Papakita ko yung inumin. Yan. Hindi po itik yun, bibi yun. Marami kaming alaga niyan eh. Yan po, gumawa kami ng ganitong klase ng design ng inumin. Dito tayo. Yun. Yan, nasa loob yung nilagyan namin ng inumin, hindi namin nilagay sa labas para kahit papano nakakaligo sila dahil sobrang init ng panahon. Grabe guys, sobrang init sa Pampanga. So nilagyan namin ito para bago sila makarating dito sa baba, dito sa semento, natutuyuan na sila dyan para hindi sila gano'ng nagpuputik. Yan, nilalaliman namin ng kaunti. Yan ang kanilang inumin. Ito naman chicken wire. Yan, chicken wire pero mga itik eh, no? So yan, semento para dito sila nagpapatuyo. Yan, patuyuan nila dito. Tapos, itong hose na to ginagawa namin, pinang-spray yan para yung ipot nila yan mapalabas doon. Kasi ano yun eh, okay lang yan. Hindi naman ganun karami, sapa naman yun. Tapos ito, yan, dito na sila niyan. Pasensya na, hindi pa namin totally natatapos yung in-extend namin. So dati, kung makikita ninyo yan, yan, bato na yan, yung pader na yan, hanggang dyan lang sila. Ganito lang, maliit lang to. Nasa mga 100 square meters lang to. Mga ganun. O mahigit lang, mga 110, ganun. Basta mga 100 square meters lang to. So ito, nasa year 2016 ko pa pinagawa to. Kung makikita ninyo, wala pang kasira-sira. Alam nyo ba anong sikreto kung bakit walang sira? Dahil dito sa goma. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Yan. Dahil sa goma na yan. Yung goma na yan, hindi niya, yung yero kasi, kapag walang goma, ganito mangyayari. Yan. Natutunaw sila sa sobrang init ng itik. Mainit po ang katawan ng itik, guys. Mas mainit pa sa ulo ninyo. Yan. Kung may goma silang ganyan, hindi matutunaw yung yero. Yan. Itong mga bakal naman na to, makikita ninyo yan. Kasi ano yan eh, nakapintura naman. So hindi sila kakalawangin. Kapag walang kinakalawang, ito yung bagong lagay namin. Yan, bagong lagay ng goma po yan. Yan, bagong lagay yon hanggang doon. Pati yung bago na yon. So dito muna tayo. Yan. Ganito po ang design. May mga gustong magtanong kung bakit ganito o ano, mag-comment lang kayo. Tsaka sa mga bago dyan, please subscribe po sa aking channel. Yan, dito naman sila mangingitlog. So nakikita nyo, ganito pa kasi wala pang ganong ipa. Pero lalagyan natin ng ipa yan. Kasi kung ganito, mababasag ang itlog ng mga itik dyan.
Yan, tapos kakainin nila yung mga bato na yan, babakbakin nila. Basta maraming malilikot ang mga itik, makukulit. Yan, di pa kami tapos eh. So dati hanggang dito lang siya, yan. Simula dito, papakita ko nyo, yan, ganito lang siya kaliit. Pero nagkakasya dito is 600. Di lang sila ganun kaganda mangitlog kasi sobrang sikip, masikip. Pero ng 500, okay lang. Nakaka 80% naman. So kung ang itik mo kunwari is nasa 500, huwag kang mag-assume na magkakaroon ka ng itlog na 500 kasi meron doon hindi talaga mangingitlog. So kukunin mo sila sa percentage. So ayan po yung bagong in-extend namin. Yan. Bagong gawa yan. Eto. Para magkasya rito ay nasa mga mahigit 1,000 na. Yan. Ngayon, eto ginawa namin sila ng swimming pool. Kita ninyo, mga itik, social, naka-swimming pool. Yan, so i-open namin dito para ang tawag namin is semi-gala. Open sila dito. Nandito sila hanggang dyan. Yan, bagong gawa namin itong pader na to. Yan po. Para sa kahit sobrang init, hindi sila ganun maapektuhan. Dito pala makapag-swimming na sila. So ito, naka-open to. Tapos pagkagabi, sinasarado namin yan. Yan, ito yung bagong gawa namin. Kita ninyo. Bago po yan. Kawayan ang ginamit namin. Pero makamagulat kayo kung magkano ang ginastos namin. Renovation lang. Binilihan pa namin sila ng solar. Yan, tignan nyo may goma. Yan. Para makita ninyo kung anong klase. Yan. Yan. May goma po. Ang goma kasi malaking tulong yan para hindi matunaw ang yero ng kalawang. Para hindi kalawangin. Yan. Dapat nakapintura din yung mga bakal ninyo para yan. Kasi matindi talaga. Napakatindi ng ano ng itik. Grabe. Kayang tunawin ang ano ng yero. Ayun, oh. Wala pang 1 taon yan. Masisira na kung walang goma. So ito yung mga dinagdag namin. Ano lang kami ng kawayan. Bumili ng kawayan. Mas presko kasi ng kaunti. Tsaka tawag dito. Sobrang mahal ng kahoy. Kita ninyo. Tsaka ito kasi. Ito dati ganito dapat. Yan. Tawag nila dyan. Isolation ba? Basta may tawag sila dyan eh. Ito, pangit to. Dito maganda, mas maganda tong goma. Itong goma kasi, kaya magtagal niyan at saka yung init, hindi ganong tumatagos. Ito kasi, yan eh. Tawag dito, parang nasisira siya ng unti-unti. Yan. Ito yung mga pinagawa namin. Guys, alam nyo ba magkano ginastos namin sa renovation pa lang ng poultry? Dagdag nito, tsaka yung kabilang building. Alam nyo ba kung magkano? Nasa mahigit 100,000 na po ang ginastos namin. Wow! Renovation lang yon. Ganon katindi. Ganon katindi tayo gumastos. Nako, sa Pilipinas, kung wala kang pera, nako po. Hindi ka pwede talaga. May mga negosyo na walang puhunan, pero mga ganitong negosyo kailangan mo ng puhunan. Okay lang, unti-untiin ninyo. Huwag ninyong madaliin, huwag ninyong tawag dito, huwag kayong mag-apura na yumaman o mag-apura na magpatayo ng ganito, gumastos na sobrang laki. Kung kaya ninyong doon sa paraan na makakatipid kayo, doon kayo. So ayan po. So next building tayo. Ito dati kasi ginagamit namin ito. Naka-open yan. Yan, open po yan. Dito sila. Kumbaga, kasama nila to. Pero na-testing namin ito pag umuulan. Ay, sorry. Palobat na eh. So, pag umuulan, sobrang nagpuputik po ito. Matindi ang putik nito. Kaya hindi na namin ito isasama. O, lalagyan na namin ng harang na hanggang dyan na lang sila. Yan. Yun. Okay, kita ninyo. So, ayan. Nandyan ako kanina nagvi-video eh. So, ito, bagong gawa namin ito. Ewan ko, bagong design ng tatay ko. Bagong experiment. Ito kasi, yan. Kung makikita ninyo, yan. Tsaka yun. Yan, bagong bagong platada lang po yun. Tapos, yun, nilagyan namin ng goma doon, nilagyan namin ng mga bagong kawayan, yung mga, nagdagdag kami ng kawayan doon. Then, nagpartition kami kasi, gagawin namin is 500 dito, and then 500 doon. Dati ang laman nito is nasa mahigit 1,000, pero gagawin namin ngayon is 1,000 lang, 500 para mangitlog sila ng maayos kasi yung kabila nga is malaki naman. Ayun, yung dati namin, kagaya nung kanina, meron kaming, ang inumin, nasa loob. Yun, dati may isang patong na siya sa baba, pero yung dinagdagan namin.
And then ito naman, pinatungan namin ng bago. Kung makikita ninyo, ayun yung luma. Nandun yung loob, nasa loob yung luma. Kasi nga, madali na siyang masira. Kumbaga pag konting apak lang ng itik, pag nagtagal, mga buwan lang, lulusot na sila dyan. Pag lumusot dyan, yari ka na, may stress na sila, may stress ka rin. Wala kang itlog. Ayun. So itong semento na to, kagaya nung sinabi ko kanina, patuyuan ito. Tapos pagka nagkukuha kami ng suso, dito namin nilalagay, nilalatag namin dyan ng mga suso. Pagka konti ang itlog nila. Ito naman, bagong gawa ng tatay ko para daw bago sila makarating doon sa pangitlogan nila, makarating papunta doon sa mga ipa, is tuyo na sila and then hindi mo na kailangan gumamit ng maraming ipa. Kasi ang itik ayaw niya yung natatapakan niya papunta sa pangitlogan niya na basa o ayaw niya mangitlog dun sa basa kasi basta maarte sila. Maarte pa sa lahat na maarte. Yun. Ito, ayun, yung lalagyan nila ng pagkain and then yan. O yan, yung ganito. After dito, ito, semento na naman ito para pababa. Kung hindi ka magpaplatada dito, naku, ubusin ng itik yan. Kinakain ko nila yung bato. Lah, binabato na tayo. Narinig nyo yun? Usapang bato, may nambabato ah. O, yan po. Yung isa naman, yan, pakainan. Yun. Yung kinuhan, ito, kung mapapansin ninyo, is, papakita ko, yan. Kita nyo yung bakas na to. Ang ipa niya dati, di ba? Ito. Pero nakaraan talaga, umabot siya hanggang dito. Ganon karami ang tinanggal namin na ipa. Magiging ano yun, fertilizer, pataba. Nilagay namin doon sa kabila kasi sa amin pa po yun eh. So yung mga iba naman, ang ginagawa nila, binebenta yun. 100 isang sako, another kita pa po yun, di ba? So kami, hindi lang namin maasikaso. Yan, ganito ang magiging design ngayon nito. Yun. Yan, bagong lagay po yan, nilalagyan namin ng goma. Ano ninyo? Malaki po ang nagastos namin, nasa mahigit 100,000. Repair lang, akala ko nga 50,000 pwede na eh. Hindi ko expect talaga. Sobrang gastos talaga. So ayun, nakita ninyo na yung mga design ng mga building namin. Sa mga may katanungan pa po dyan, comment lang kayo ha. Tapos, eto naman. Papakita ko naman itong klase ng goma na yun. Ito, nabibili namin ito sa Nueva Ecija. May mga sa tabi-tabi lang ng kalsada. Hindi naman importante ganun kakapal. Basta ito, pantakip lang. Para yung init ng itik at saka yung singaw nila, bumalik lang sa kanila, hindi pumunta sa yero. Yun, bagong deliver kami ng feeds kanina. Yan, ang feeds namin, inutang yan, consignment kung tawagin. Order kami ng nasa 100 sacks na feeds. Then, utang pa po yan. Ito, 30. Ito yung kanina. Ito din yung kapunuan nung sinasabi ko sa inyo na nasa 100. Yan. So, 100 po lahat yan. Ang halaga ng feeds ngayon is 1,120 yata. So, kung susumahin mo, kwentahin mo. Nasa mahigit 100,000 na po yun. Tama po ba, di ba? Kasi 1,120. Basta, mahirap ng ano yung butal-butal. Dati magaling ako sa math eh. Dati yun. Mahina ako sa music. So, ayun po. Yun, nag-ready na kami ng feeds. Ganito. Nag-order na kami kaagad. Utang pa lang ito. Buti pa sa nagpapautang sila ng ganito eh. Minsan, 1 week lang to, ubus na. Ganun sila katindi kumain. Hindi naman 1 week. 2 weeks pala. Mga 2 weeks. Yan, mga ganan. Tapos, ito naman, nakita niyo yung sako-sako na yan. Nag-imbak na rin kami ng ipa. Para, bago sila dumating, maglalagay kami ng ipa doon. And then pagdating nila parang wow, bagong tirahan, mapapaganon sila. Kahit di nila sabihin eh. Mararamdaman mo sa itik na masaya sila. Ayun, mag-imbak po kayo ng ganito. Kailangan ito laging meron na ipa. At laging merong feeds. So, ayun. At pagka ano bang araw ngayon ay linggo. Linggo po ngayon ginagawa ko tong vlog ko. So, 2 days lang, darating na yung mga itik namin. So, tinatapos na namin. Yan ang bahay nila nanay ko. Kubo namin. Ayan. Ano pa nga ba? Ayan guys. So, sa next video ko, papakita ko na pagdating ng mga itik. Kung ano ang ginagawa namin. Kung nakakailang itlog sila. Lagi ako mag-update po sa inyo sa vlog ko. At ayun.
yung kung ilang kinakain nila sa isang araw, magkano presyo ng itlog, magkano magiging kita mo, at kung gaano sila katagal mangingitlog. Ayun, guys, maraming salamat po sa Diyos unang-una. Dahil sa mga pagkakataon na ganito, makakatulong po ako sa inyo. At matutulungan nyo rin ako pag nag-subscribe kayo at na-share nyo itong videos ko. Sa mga gusto magnegosyo, nakagaya ko na mahilig sa negosyo. Magkamali man tayo, pumalpak man tayo, bangon lang. Makukuha nyo rin yung negosyo na para sa inyo. Maraming salamat po. Okay? Yun. Saka lang, inaayos ko. Salamat sa Diyos. Wait. Okay? So, ayun po. Papaalam na ako para dito sa aking video about sa pagsisimula namin sa itikan. So, mabilis lang, di ba? Pasensya na sa mga iba kong mga nasabi kung may mga pagkukulang man ako sa mga sinabi ko about sa pagsisimula ng itik. Magtanong na lang po kayo at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Ayun, maraming salamat po sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon. Sana naway makatulong itong video ko. Ano ba? Mga videos, yan. About sa mga ganitong negosyo. Sa mga gusto pa dyan magnegosyo, at kayo na makakadiskubre kung ano mga gusto nyo sa buhay. Ayun po. So, antayin nyo na lang ang next videos ko. Please, like and subscribe na lang po sa aking channel. Salamat po sa Diyos.